Ay, nanay. Angel. Pinaglihi po sa Ibong Puwago. Kaya ganyan po. Saan po? Ibong Puwago. Yan po si Angel. Dito po sila nakatira. Ako, okay lang. Paano po kayo napapunta sa ganitong kalagayan po? Ang katotohanan po, sir, nakaisip na po akong umalis doon dahil dumating ang sulat ng kapatid kong bunso, wag daw kami pupunta sa sariling bayan namin. Opo, sa Bicol po? Hindi po. Doon po sa Balungaw, Pangasinan. Yan po ang bayan ng aking ama. So, binigyan ko po ng pagpapahalaga yung mga nakasulat dun sa papel ng kapatid ko. opo. So, paano po nangyari yun na... Ano po? Ayaw daw po niya ito makita. Ito po si Angel. Wala daw po siya. Hey, Angel. Bibig po niya. Napakabait po. So, Maawa ka sa kabaitan. sabihin niyo po yung pangalan niyo at saka edad. Ako po ay, Sandali po. Medyo may... ang edad ko po sa ngayon ay, ako ay 58 na po nung dumating na buwan ng April. April ano po? 1956. Isa po akong taong matatawag na nagpapakumbaba na lamang. Pinapasa Diyos ko po ang mga bagay na nangyari sa buhay namin. Imbis na ako'y lumaban, imbis na makagawa ako ng masamang hakbang, ano na lang ako sa Panginoon. Nagtiwala ako sa magagawa. So, kailan po nagsimula na kayo tumitira po sa kalye? 2002. 2002 po. Oh. So, 2002 po kayo na humiwalay sa asawa nyo. Opo. Paano po ba yung nangyari? Hindi po nila matanggap si Angel. Hindi po. So, dahil po Kahit doon... po mga kapatid niya ayaw po sa kanya. Ayaw po. Wala daw silang amoy. Oo, binigyan mo nga kami ng kapatid na lalaki. Abnormal naman. Tapos Yun po ang ng sabi isa, nila. Opo, sabi naman ng isa, iwanan mo na lang yan. At dadamputin naman yun ang DSWD. Sabi po nila. Tapos sabi naman ng isa, nakaw, pag iniwan mo sa akin yan itatapon ko na lang sa pinakamalalim na dagat para isa na siyang patay. Sabi. So, kanina po yung nagkikwentuhan tayo. Sabi nyo po ay may kinikwento po kayo sa akin kanina. Yung nangyari po ng isang taon. Hindi po, bali isang taon na higit na po ang nakakaraan. Opo. So, pwede nyo pong ikwento nyo po ulit. Kasi ganito ang sabi niya. Total may kwarto-kwarto naman ako doon. Hindi lang po natirahan ko. Ano po yun? Habang naglalakad po kayo dito sa kahabaan ng kalye po? Hindi. Paano po kayo napadpad sa lugar na yun? Matutulog na po kami noon kasi pagod na po kami ng pamamasura. Bigla siyang dumating. At ang sabi sa akin, total meron naman ako mga kwarto-kwarto ginawa doon. Marahil naman, ikaw ay papayag. Kaysa naman lagi dito kayo sa kalye titira, tutulog. Opo. Kung iyong mamarapating betchay, pinakamaganda ay doon ka na lang titira. Safety kayo doon, walang aano sa inyo. Dahil ang mga tao doon sa aming lugar ay takot sa akin. Sa inyo po? Hindi, doon sa kanya daw. Sasalita ko. Kaya naglubos naman ako ng tiwala. Akala ko matinong tao, hindi pala mamamatay tao pa. Kasi isang bagay na nakita ko sa kanya noon, may kalaban siya dito sa kanya, sabi niya, isang baka ka lang. May kalaban po siya na lalaki. So pwede niyo pong ikwento kung anong nangyari noon, nung gabi niyo? Opo, kami po ay tinali niya ng kawad. Tapos magdamag ako ng pinahirapan niya. Imbis na dahan-dahan. Dapat kayo mga mamatay na kayo, mga babae. Mga walang hiya kayo. Putang inalig mo. Ganun ba? Grabe ang ginagawa sa akin paggamit. Hindi katulad ng ginagawa ng mag-asawa. Maayos.
nasabi nyo po kanina, ano pong balak gawin kay Angel? Sana po. Yung sabi nyo po kanina na ikwento nyo po yung balak niyang gawin kay Angel. Nino po. Yung lalaki po na gumamit po sa inyo. Nakita ko hinuparot po niya ng rape yung anak ko. Nagmakaawa na po ako. Sabi ko, kung gusto mong wag ako magrebelde, ako lang ang naisipan mong galawin. Pero pag gagalawin mo pa yung aking anak, ikaw rin ang magsisisi sa pag-rebelde ko, sabi. Opo. Kaya wag mong gagalawin yung special child ko, sabi. Opo. Nagmamakaawa ako sa kanya. Umalis po kami sa Pangasinan, 1 taon at 8 buwan kami naglalakbay. Dahil epilepsy nga po ito si Angelo Abel. Sadya pong nilakad nyo lang from Bulacan, Opo. papunta po dito sa Batangas? Opo, ay bawal po ito ng maggala-gala. Tulog kami sa gubat. Basta dasal ako, dasal. Naranasan nyo pong matulog sa gubat? Opo. 1 taon at 8 buwan kami na puro lakad. Mahina nga po lumakad, wala namang kariton. Kasi kung may kariton, wala namang kwanda. Opo. So, sa ngayon po, ano yung kung kayo po bibigyan ng kahilingan, ano po yung gusto nyong... Hiling ko sana kung inyo pong mamarapatin ang mga kaibigan ko. Gustong pumunta ng Bicol, gusto kaming tulungan na mapatira doon sa kanilang mga bahay-bahay na maliliit na ginawa. Yung isa daw, huling ginawa nila para daw sa amin Opo. tirahan. Kaya lang hindi lang ko alam ko ano magiging hanap buhay mo doon. Opo. Ngayon sabi ko, masipag lang ang tao, lalo na kung may konting puhunan, mabubuhay na. Opo. So, paano po yun? Paano nyo po na-meet yung mga kaibigan? Sabi nyo po may mga kaibigan Kasi kayo doon. namamasura din sila. Ay nagustuhan nila yung ugali ng anak ko, mabait daw. Paano po nyo po nakilala yung mga namamasura? Kasi pag namamasura sila dyan, halos kuminsan ay nagkakasabay kami, nagkakasalubong. Nasabihan po kayo. Opo. Ganun po ano nangyari. Kaysa naman dyan kayo, delikadong buhay mo. So, kumain na po ba kayo ngayon? Kumain po kami pinahanan. Opo. Tapos inom kami ng tubig. Kasi, hindi nyo po na itatanong, may nagbigay po ng 100, binili namin ng 3 mineral water, tapos tinapay po. Opo. Tapos yung natira, ibibili namin ng almusal, kanin at saka ito. Maghahati na kami ng akin. Dahil bawal ang kape. Bawal din sa akin ang kape, may sakit ako sa puso. Ganun. May pag nag-aaway dyan, inaatake na ako. Pag ano po? Pag may nag-aaway, ang lakas ng nervous ko, nanginginig po ang buhay. So, sa pamumuhay nyo po dito sa kalye, ano po yung pinakamatinding nangyari sa inyo? Umiiyak po ako kasi pagising po sa dami ng binigay sa special child ko ng kalakal, pagising namin, wala po ang mga kalakal, ninakaw na. Nanakawan din po kayo ng kalakal nyo? Umiyak na lang ako parang bata, tumatawag din sa itaas. Sabihin ko, bigyan niya pa ako lalo ng tibay ng loob kung may mga bagay na nangyayari sa amin ganito. Huwag akong panghinaan ng loob, huwag mag-alala. Ganun. Opo. Tulad po ngayon may malakas pong ulan. Ano pong ginagawa nyo? Prayer, kasi na sabi ng aking amo bago napunta dun sa Italy, yung amo kong mayaman, malaki ang nagagawa ng prayer kasi yan ang ating kakamping, yan ang sandalan natin, yan ang basta naglubos tayo nagtiwala sa kanya sa magagawa niya, hindi tayo kailanman pababayaan. Yun ang salita ng aking amo, kaya hindi ko na po kinalimutan. Opo. Gusto ko lang po malaman, ilan po ang mga anak nyo? 13. 13 po. So, ito po ang bunso, si Angel. Tapos, iniwan po kayo ng mga anak nyo. Ako na po nang iwan kasi bingin-bingin na po ako sa mga masasakit na salita. Andyan ang sinaktan pa ito ng kapatid niyang bunso na babae. Ano nga po ulit yung buo nyo pong pangalan? Beatrice Laureta Calderon. Beatrice Laureta Calderon po. Beatrice Laureta Calderon.
Ang pangalan po ng inyong mister? Pedro Arboleda Calderon. Ang mga anak nyo po, alam nyo po kung saan pa nakatira? Dahil nga nang sabi ko, yung iba nasa Fairview Litigs, Commonwealth Road. Yung iba naman ay nasa UP Balara. UP? Quezon City. Quezon City po. Opo. Yung iba po? Kaingin dos yun, Kaingin dos. Opo. Ba't hindi po kayo lumapit sa kanila? Hindi na po talaga sila malapitan? Nilapitan ko, sabi niya, ano bibigay ko? Isang kahig, isang tuka. Sabi gano'n. Tapos nung bumalik ako, may mga kaya na sa buhay. Ano? Magbibigay? Wala kaming kaamor-amor dyan. Alam mo, ang gusto namin, sa totoo lang, ikaw lang. Pero yan, wala kami talagang amor. Ayaw namin makita yan. Kung yan ay buo, tanggap namin. Ano po? Kung yan ay buo ang utak at buo ang katawan, tanggap na tanggap dito yan. Sabi niya. Pero ganyan, pangit na nga. Tapos wala pang kabuhay-buhay. Pasaway pa. Maportisyo. Hindi namin tanggap. So, tapos wala pa man amor dyan. Ano po yung gusto nyo lang, yung kahilingan nyo po kanina, sabi nyo po kanina, gusto nyo lang po makarating ng Bicol, kasama ko yung mga barkada ko kasi nandun ang kabuhayan nila, nandun ang sariling lupa nila. Sila kasi ay naggagapas ng tubo, ng mga damong talahib. So, yun lang po ang... Tapos dinadala nila yung pera doon. Tapos doon silang kawayan, gawa silang bahay, gawa silang beta. Dito sila naghahanap buhay, pero pagka kumita na, dahil kontrata, uwi na sila sa buhay. Opo. Halimbawa, sunod-sunod na ang kontrata. Sabi niya, mula nang makilala namin na si Angelo Abel, swerte na kami. Sino po? Noon, mga barkada ko, mula nang makilala daw nila ito. Nakausap, bigyan nila ng damit, bigyan nila ng pera pagkain. Tuloy-tuloy na raw ang kontrata nila, wala na raw katapusan. Opo. Hindi naman po kayo, wala naman pong oras na, halimbawa may nagbigay sa inyo ng pera tapos nanakawin pa sa inyo ng iba. Wala naman pong ganun. Naganap na nga po sa buhay din namin yon. Parang nga ako ay bata nga umiyak. Pati na-apply na napulot ko dyan sa may damuhan, nanakaw din, laking flies yun. Kasama yung bag. Nandun po yung pera sa bag na masyado. Saan nyo po binebenta yung mga kalakal nyo po? Yung papunta po Lipa kay Mr. Aklan. Nagtsatsaga. Sa Lipa pa kayo napunta? Hindi, yung papuntang Lipa. Yung dito po sa may Balagtas. Hindi. Saan Yung po? papuntang Lipa. Malayo pa po. Nagtsatsaga po kami. Sa isang araw po, magkano nanay ang... Kasi nung nakumpay nito sa hospital sila ang pinautang ako ng pera. Tapos nung nakalabas na po ito, sir, hindi na pinabayaran. Yung 3,000. Ang bait naman. Awa, Sir Aklan po? Kaya ako ay ngayon, pinapakita ko ang konsuelo dito. Sa isang araw po, magkano yung kinikita nyo sa pangangalakal po? Pinakamababa ay 55. 55 pesos po. Kasi hindi nyo po na itatanong, sir. Bumaba na po ang mga kalakal. Kasi ang katwiran po nila, doon daw po sa Tunawan ay apaw-apaw na. Ang dami na raw po. Kaya ang pinakamataas na humahawak ng mga junk-shop, ibaba. Kaya, yan, may oras akong pumunta. Pero nung kasalukuyan na hindi pa po nagsasagawa sila ng ganyan na meeting o decision na ganyan, mataas po. 100, 110, 200. Pag nakapulot ako ng bawa mga silver o tanso, doon lang nagiging 400. Saan mga level, makapulot ako dyan ng radyo, makapulot ako dyan ng mga Walkman na puro bago. Noon yan, nakapulot ako ng 6 na pakete na posporo po. Pinamigay ko po doon. Nakapulot ko ng magtatrabaho. Tapos nakapulot pa ako ng 2 joy. Itinago ko dyan, pagising ko wala na ang joy. Nakuha ko sa malaking sako.
nananakawan po kami. Dalawa yata ng patigyan ng pan. Tapos bigat pa ang problema. Hindi pa malitas ko sa may oras na daw makatulog, may oras na manahimik. Opo. Ano pong gusto nyo sabihin sa inyong mga anak at sa inyo pong asawa? Ang aking kahilingan, sana magbago na sila ng pakikitungo sa tao. Wag na sana yung katulad ng dati. Pangalawa, sana magliwanag ang isip ng asawa ko. Na sana wag siyang manatiling ganun ang kanyang katwiran, puro baluktot. Sana magbago buhay na sila. Wag silang maging makasarili. Sana makaisip sila na doon sila galing sa Panginoon na buhay. Matuto na silang hanggang maaga kumilala na. Malaman na nila ang katotohanan na sila ay wag na puro ang iniisip ay sarili lang. Okay? You sleep. You lay down. Okay? Ganito po yun. Pag nabalitaan ko sa ganung lugar ay may kapistahan. May magaganap na kasiyahan. Lakas loob po ako nagpapalista upang sumali sa amateur contest. Madalas po ang panalo ko. Opo, first Dito, prize. ganito na po ang edad niya? Kahit po nung bata pa ako, kahit nasa edad ako ng mga kalakitan, 33 Ngayon pong ay, nagasali pa ako. ngayon pong nangangalakal kayo, sumasali pa rin kayo? Opo, iniiwan ko po ito sa jump shop, tapos sali ako. Opo. Kasi, Pwede niyo po ba kaming kahit... Minay-make-upan po ako ng jump shop. Ang galing naman. Pwede po kung sampulan niyo po ako. Paus po ako eh. Sige na po, try po natin. Paus o may ugo. Galing kasi ako sa sakit. Okay lang po. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now you're gone away. Ganun po. Ituloy niyo po, maganda po yung boses niyo. Ay, paus po. Ang kakantahin ko po ay Guhit ng Palad. Sige po, nanay. Kay tamis ng ating pagmamahalan, akala ko lahat ay walang hangganan. Subalit ang kwento'y biglang nagbago. Lumimot ka sa ating pangako. Kahit giliw ako ay nilisan mo. Puso ko ay hindi magbabago, pagkat ikaw ang lahat sa aking buhay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Ito ba ang guhit ng aking palad? Sa pag-ibig ako'y sawing palad. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Paglaruan at pagtaksilan. Kahit iliw ako ay nilisan mo, puso ko ay hindi magbabago, pagkat ikaw ang lahat sa aking buhay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Ganun. Pausa ko eh. Okay naman po, nanay.